topic po natin ngayon, Java switch. Okay? So sa Java switch po, karugtong lang po 'to ng if else, okay? Kasi eto din po is for decision making. Kung halimbawa meron kang ibinigay na statement, then ite-test yung statement na yun depende dun sa mga binigay mong options na puwedeng maging output niya. For example, sa switch statement po, gagamit tayo ng method name na switch, then tapos gagamit din po tayo ng value expression na case. Tapos gagamit din po tayo ng keywords na break and default. Okay? So ano-ano po 'yon? For example, pakita natin sa program, kung dulo na. Int day default. Okay? Case. Okay, now, unang-una, declaration po muna tayo. For example, kung anong variable types natin, okay? Pwede pong string and pwede din pong integers. Dito sa example natin is gumamit tayo ng int, tapos nag-declare tayo ng object na day, tapos is equal to 4. Okay? Now, ang gagawin naman natin is bibigyan natin ng case yung bawat options. Okay? For example, switch. Declaration tayo ng methods na switch, tapos kung ano yung gagamitin nating object. So, ibig sabihin, nag-declare tayo ng 4, ibig sabihin si day yung gagamitin natin. Okay? So, ibig sabihin si day, meron siyang value na 4. Then, teka lang, kulang to ah. Copy ko lang sa taas. Kasi hindi. Wala muna. Okay. Okay. Tapos magbibigay tayo ng mga options na pwedeng lumabas doon sa mismong mga case. For example, case 1, okay? System out Monday. Tapos gagamit po tayo ng break, okay? Para po huminto yung program. Teka lang pala, wala nga pala. Sorry. Wala akong sorry. Okay? Ulit-ulit. Ulitin natin, okay? Sa example program na po ito, for example, nag-declare tayo ng int, yung gagamitin nating variables. Okay? Integers. Pwede din pong string. Bahala kayo kung anong gusto nyong gamiting variables. Then, yung object natin na day na equals to 4. Okay? Then, gagamit po tayo ng methods na switch. Ito po siya. Tapos, gagamitin natin yung object natin. Kanina, yung dineclare natin, si day. Ito. Tapos, nandito na po yung pagpipilian. Okay? Kung halimbawa, nag-declare ka ng 4, ano ba yung value ng 4? Okay? Dito na po sa pagpipilian. For example, case 1. Si case 1, ang magiging output po niya is Monday. Tapos break, gumamit po tayo ng method na break para po ang mangyari is halimbawa, nag-execute po yung program natin. For example, si 1 pinili natin, okay? Ibig sabihin, kapag halimbawa nagpumili tayo ng 1, automatic na kapag in-output na si Monday, i-stop na yung program. Okay, para hindi na siya tuloy-tuloy. Kasi kung makikita niyo po sa baba, marami pang case. Okay? Once na halimbawa, nakuha na o kaya na-call up na nung user, yung in-input na data ni user, for example, yung value natin na 1, automatic mo na i-stop na yung program using the break method. Okay? Pati po sa looping next week, gagamitin din po natin si break method. Tuloy tayo. For example, meron ka din case 2. Si case 2, ang laman naman niya is Tuesday. Then gagamit din po ulit tayo ng break para halimbawa na na-execute si case 2, automatic po siyang i-stop. Okay? Tapos hanggang case 7, hanggang Sunday. Now, execute natin yung program. Run natin siya. Okay? So nag-declare ako ng 4, ang magiging output is 1. Nagbago na. Okay? Nag-execute ang meron ko po is nag-input po ako ng 1, so automatic Monday po. Kasi yun po yung laman ni case 1. Okay? Tapos kung halimbawa naman, 4, balik natin sa original. Run natin.
So, ang lalabas diyan is Thursday. Okay? Kasi yun po yung laman ni case 4. Kasi yun yung kinall up mo. Okay? Yun lang po si case. Now, for example, meron kang ganito, meron kang ganyan. Kaya lang ang problema, ang case mo is case 7. Papaano kapag sumobra? For example, kung hanggang case 7 siya, tapos ang nangyari sumobra yung pagde-declare mo, halimbawa umabot ka ng 8, tignan natin kung ano yung mangyayari. Okay? Walang lumabas. Bakit po? Kasi wala kang case 8. So kapag halimbawa ganyan yung mangyayari, nag-declare halimbawa si user, sabi mo input ka lang ng 1 to 10, ang kulit ni user nag-input ng 17 tapos walang nangyari, 'di ba? Mas maganda kung merong options na for example na sumobra man si user o hindi siya tumupad dun sa instruction na binigay mo, at least merong lumalabas na options. So dun po natin gagamitin si default, okey? Default method. Ayan, case. Oh, ano, okey. Okey? For example, gagamitin natin si default parang sa ano lang, sa if else, okey? Siya si else. Kasi kung halimbawa, 'di ba, kung wala ng ibang options tapos gusto mo sana merong magiging, tawag dito, magiging reactions, 'di ba, kahit papaano dun sa maling input na ni user, for example, try again, 'di ba, yung 'pag halimbawa mali yung password na nilagay niya, okey? Puwede po natin gamitin si default para po dun sa maling input na nilagay. For example dito, looking forward to the next weekend. So run natin kasi nag-declare tayo ng case 1 to 7 pero ang dineclare ni user is 8. Okay? Tapos run na natin kasi naglagay na tayo ng default. Dapat ang magiging output niya is kung ano yung nilagay natin sa default. Looking forward to the weekend. Okay? So yun lang po yun. Magbibigay ka lang ng case, magbibigay ka lang ng specific na case number, tapos kung ano po yung laman ni case na nilagay mo, automatic yun po yung magiging output. Once po na halimbawa na hindi sumasaklaw dun sa binigay mong variable dito, for example dito sa variable na binigay natin kay day is 8, tapos ang case mo lang is 1 to 7, dapat po gumamit kayo ng default para meron pa rin pong lumabas na feedback about dun sa in-input ni user. Sabihin niya, "Uy, sumobra ka na." 'Di ba? Pili ka ulit ng 1 to 7, eh di run mo ulit yung program, 'di po ba? No, papakitaan ko po kayo ng example ng isang ano, ng isang case program na gawa ng estudyante. Eto, ganda kasing ginawa niya. Halimbawa, gumamit siya ng scanner, papindutin, ayun, okey. For example, "Welcome to Mini Basic Math. May I know your name?" So, ibig sabihin gumamit siya dito ng string saka Java input. Okey, for example, Darwin, enter. "Hello Darwin, welcome to Mini Basic Math. Rules, in this mini game," okey, unang-una po kailangan po mag-ano yung 'pag gumawa kayo ng program is specified yung instruction. Bakit kamo? Kasi for example, kung hindi specified yung instruction, hindi alam ni user kung ano ba ilalagay niya, kung number ba or character, siyempre mahihirapan si user. So, ibig sabihin mali na agad yung i-input niya. So, dapat po nag-a-adjust tayo, halimbawa gumagawa tayo ng instruction, kailangan malinaw kung ano yung hihingin mo kay user. Okay? Dito, ang hihingin niya is number. Okay? Rules. In this mini game, have you to solve all the 5 given equation and type the correct answer. But there's a twist. Okay? So, nagkaroon pa siya ng ng remarks. When you type in an incorrect answer, the game will be over and you have to restart the game to play again. Okay, sige, malinaw. Are you ready? Press any key to continue. So, ready na ako. Enter. What is 2 plus 2? 4. Okay? Tapos enter. Lumabas ang sabi niya, may nagkaroon siya ng feedback, correct. Grade 12 ng uto pa. Okay, let's go to the next question. Question number 2. What is 7 minus 4? Okay, 3.
Okay? Tapos sabi niya, "Correct. Nice job. Okay, let's go to the next question." 'Di ba? What is 4 times 4? Now, halimbawa po, okay, mali yung sagot natin, for example 1, dapat lumabas yung default niya. Sabi kasi sa instruction na dapat daw ulitin yung game 'pag mali yung answer. So, kung makikita niyo dito sa may baba, wrong na. I'm sorry, please restart the program to try again. Okay? Tapos tignan natin yung program kung paano niya ginawa. Unang-una, gumamit po siya ng scanner or Java input, na ibig sabihin, manghihingi yung program ng variable dun sa mismong output. Okay, pag niran mo na siya. Tapos kung makikita niyo, gumamit din siya ng string dito kasi yung instruction niya, ito na po yun, dinefine lang yung instruction niya. Tapos, dito po, dito sa question number 1, dinefine lang niya as text. Tapos dito siya nag-int. So, ginamit niya dito si scanner. Okay? Int A. Type, yung type niya is yung scanner, okay, yun yung object niya, si type. Tapos next, int, kasi nga number yung ilalagay mo kay A. Tapos ang ginawa niyang switch is dineclare niya si A, okay? So ibig sabihin doon mamimili doon sa switch na A. Tapos yung case. Anong ginamit niyang case? Case number 4. Bakit hindi 1? Kasi 2 plus 2 is equal to 4. Pag halimbawa na ang in-enter mo dito kay A is 4, yung tamang sagot dito sa question number 1 mo, automatic po nalalabas tong output. Tapos lalabas si next question, question number 2. Nasusundan po ako. So nagsabi kayo kung hindi niyo ako nasusundan kasi handa akong ulitin. Sir, maaari mo Oh, magtanong, sir? ano po? Regarding po lang po muna dito sa topic na to regarding lang po muna sa topic na to. Mamaya na yung hindi, yung iba. Okay? Sige pa. Yung sa iba po, nasundan po ako. Sure kayo, tutuloy ko na po. Pwede po paulit, sir. Sa may, Okay? dyan, Dito sa may taas. Okay? Gumamit siya ng scanner kasi ang mangyayari po kasi yung program niya is kukuha po ng variable dun sa mismong output. So hihintayin niya na maglagay si user ng variable. Okay? So ang object natin dito is type. So siya si scanner. Now, kung makikita nyo dito, puro system out lang yan kasi yan po yung instruction niya. So malinaw yung instruction. Kailan nyo magbigay ng instruction bago kayo kumuha ng data. Okay? Kasi baka po mamaya ang kinukuha mo pala is string, number yung nilalagay ni user. So dapat clarified. Okay? Malinaw. Tapos, okay? So dito, hiningi niya yung pangalan, kaya gumamit siya ng next line. Okay? Gumamit siya ng next line para makuha yung pangalan ni user. Okay? Nasaan na yun? Ito. String name, type, next line. So para po sa number, ang ginamit niya is type. Okay, ulitin ko lang po. Binago niya yung object niya for number is gagamitin niya si type. Then yung scanner niya, okay? Nasaan na yun? Wala na. Ito. Ay, okay. Yung object niya ng string name, okay? So si name, so ibig sabihin dito po papasok yung pangalan na ilalagay mo. Okay? So sa name 'yon. So kung makikita niyo dito, dineclare niya yung name. So automatic na kung ano yung tinype mo doon sa pangalan, yun yung lalabas dito. Hello, kung ano yung tinype mo pangalan. Okay? Kasi nandito yung object na name. Tapos sa baba po is yung question number 1 niya. 2 plus 2. Ang tamang sagot is 4. So yun yung ginamit niya as case. Okay? Tapos nag-int siya dito muna bago dun sa 4 muna. Naglagay siya ng int A para dun sa switch A kasi ang gagawin kasi is hihingi siya ng variable na number dun sa output ng program. Okay? Run nga muna natin para mas makita niyo. Okay? So dito po papasok si type. Si string name. Okay? So ang gagawin kasi niya is hihingi siya ng pangalan. For example, bigyan natin pangalan, Darwin. Enter. Okay? Hello, Darwin. So, ito yung hello. Ito yan. So, hello. Tapos yung plus name na yan, yun yung object natin dito. So, ang binigay ko is Darwin, automatic na ito po yun. Yung Darwin. Tapos, ano lang yan, instruction po hanggang sa baba. Tapos, are you ready to continue? Kung makikita nyo po dito yan, ito yon. Hindi siya naglagay ng object kasi parang nagbigay lang siya ng instruction na press any key. So, wala siyang object. So, walang mangyayari kapag nag-enter ka lang. Okay? Kahit anong type mo, wala namang mangyayari kasi walang object. Wala siyang i-validate.
Okay? So, enter lang tayo. Question number 1, 2 plus 2. What is 2 plus 2? So, ito po yan. Question number 2. Question number 1. What is 2 plus 2? Okay? Para po makuha yung sagot mo, okay, nag-declare po siya dito ng int. Ibig sabihin, naghihintay po siya ng lalagyan mo siya ng number. Okay? Tapos, ang ginamit niyang object is A. Tapos, yun yung nilagay niya sa switch. So, ibig sabihin, magiging depende doon sa ilalagay ng user kung tama yung ilalagay niyang case. Ano ba yung tamang sagot sa 2 plus 2? Hindi po ba 4? Di ba? So, ang ginawa niya para lumabas halimbawa, okay, na tama si 4, ginamit niya yun as case. Case number 4. Tapos ang ginawa niya, ang magiging output kung tama is lalabas tong text na 'to, kasama si question number 2. Okay? Tapos halimbawa 4, enter natin. So tama ako, lumabas tong text na 'to. Kasi yun yung case na tinawag mo, 4. Tapos ang ginawa niya is nag-int ulit siya para sa B naman, object B, para sa question number 2. 7 minus 4. So halimbawa, sagutan lang natin, 3. 7 minus 4, 3. Correct. So lumabas na naman po ulit 'to. Kasi case number 3 yung ginamit niya. So tamang sagot is 3. Okay? Kung ano yung tamang sagot dito sa math niya, yun yung ginagamit niyang number for equation, for case. Okay? Kasi 'di ba parang kanina sa ano natin, sa example natin kanina dito, 'di ba? Kung ano yung dineclare mo diyan, automatic yun yung lalabas do sa output. Parang gano'n lang. So ginawan lang yun ng twist. Okay. Okay? So gumamit lang po siya, for example, yung kanina dito. Nasaan na? Halimbawa dito, 'di ba? Nag-declare tayo ng 8 o kaya 7. Pag sinabi natin 7, Sunday 'to. Run. Sunday. So ang ginawa lang niya, naglagay lang siya ng twist. For example, gumamit lang siya ng sa math, pero ang talagang nilalagay mo lang is kung anong case number lang para lumabas siya. Hindi po ba? Parang gano'n yung diskarte niya, eh. Gano'n yung ginawa niya. Akala mo talaga sumasagot ka ng math question, pero sa totoo lang hindi ka sumasagot talaga ng math question. Nagde-declare ka lang kung anong case yung dapat lumabas. Bakit kamo? 'Di ba? Question number 3, 4 times 4, 'di ba? 16. So gawin natin 4 lang yung sagot. So anong magiging output tingin niyo? Korekto. Hindi. Bakit? Okay. Sorry, sorry, sorry. Kasi tapos na tayo dun sa case na yon. Nandito na tayo sa pababa. Okay. Ang galing ng diskarte talaga niya. Okay, yun lang po yun. So ibig sabihin, sunod-sunod lang yung case na ginamit. Yan lang yan, hanggang D. Hanggang ano yan 5 questions. Tapos gumamit siya ng default kapag halimbawa mali yung sagot mo. Halimbawa ito, nagkamali tayo. Ako lang pala. Okay? So wrong. Kasi sunod-sunod yung case niya, automatic na nag-default po siya. Ito yung default niya sa baba. Okay? Wrong. Please restart the program. Try again. Okay? Yun lang po yun. So yung ginawa niya is gumamit siya ng diskarte. Na halimbawa once na mali yung case number na ibibigay mo, di ba? Tapos ano na niya, kinonect niya sa math para at least papaano, di ba? Parang games yung dating, may puzzle, di ba? Pero sa totoo lang, ang ginagawa nun is nagde-declare ka lang ng case number tapos kung ano yung magiging output. Ganun po sana yung gagawin yung program ngayon. Okay? Mag-isip kayo kung paano nyo siya i-apply si switch statement sa isang program. Kung gusto niyo gumawa ng ganito, wag na. Bakit? Kasi meron na. Okay? Isip kayo ng ibang topic na pwede niyong pag-applyan ng ganitong program. Okay po? Wala pong tanong. Sige, i-ano ko sa inyo. Try niyo sa cellphone niyo. Okay? Bigay ko sa inyo yung codes. Ito. Tapos try niyo muna. Ano po? Bakit po ang 5 din yung default niya?
kasi 5 yung case niya. Kasi sabi ko nga sa inyo, 'di ba nag-try ako ng 4 dun sa ano, sa DAP. 'Di ba nag-try ako ng 4 dun sa may baba, DAP na dapat 16. Ang nangyari kasi, ang ginawa kasi niya, kailangan sunod-sunod lang yung case. So ibig sabihin, kapag halimbawa mali sa una, may lalabas na default na una. Tapos halimbawa naman mali sa pangalawa, dapat may sarili ding default yung pangalawa. Kasi ang ginawa kasi niya, case by case. Parang sunod-sunod. Kasi halimbawa, nasa isip ko lang kasi kanina, kapag nag-4 ka din, halimbawa 16 yung tamang sagot, pero pag clinic mo yung 4, dapat magiging correct siya. Ang ginawa niya, parang ano na talaga eh, pababa yung ano, flow ng program niya. Kaya kailangan, bawat isang number, meron siyang default. Ganun yung diskarte niya. 'Di ba? Nakuha ako? Meron kasi siyang 5 case. Question number 1, 2, 3 hanggang 5. So ibig sabihin sa bawat question na yun, ang ginawa kasi niya, sunod-sunod dapat yung pagsagot mo. Kasi kung hindi, pag tinype mo yung 16, 'di ba? 4 times 4, 16. So ang ginawa ko, tinype ko yung 4, tinesting ko lang kung halimbawa magiging correct din siya. Kasi case lang yung tatawagin natin eh. So hindi, kasi ang nangyari doon is nung gumamit kasi siya ng Java input, ang nangyari is sunod-sunod na yung magiging case, 'di ba? So ibig sabihin kailangan talagang tamang case number yung ilalagay mo dun sa bawat i-input mo. Kaya siya gumamit ng 5 defaults, 1, 2, 3, 4, 5, kasi para yan sa 1, 2, 3, 4, 5, 'di ba? Kapag halimbawa once na mali ka sa 1 o kaya sa 2, may default na lalabas. Kaya nagbigay din siya ng sariling default dun sa bawat number. Nakuha ako, Luis? Opo. Okay. Okay, wala na po bang tanong sa topic natin? Wala na.